Magandang araw sa inyong lahat. Narito po ang mga pangunahing kagamitan sa pagre-repair ng relo, or kung mayroon po kayong mga relo na nais nyo pong bawasan ng bracelet o nais nyo pong magpalit ng battery. Ito po yung mga pangunahing kagamitan na maaari nyo pong mabili sa pinakamalapit sa inyo, kaya sa mga palengke, sa mga hardware o sa mga bilihan ng tools na mga yung gaya ng pitong long nose po ay ito nabili ko lang po ito sa hardware. Ngayon ang ginawa ko po rito ay ito, pinanipis ko po siya itong dulo na to para po siya madaling kumapit at iwas gasgas sa takip ng relo. Ang ginamit ko po rito DIY para panipisin ay grinder para hindi po siya dudulas. Ito po yung halimbawa po siya na paano ko bubuksan ng isang relo. Ito po yung halimbawa ng takip ng relo kung saan gagamitin tong long nose. Kung mapapansin nyo po, ito is Seiko 5 automatic o di baterya. Maaari nyo po itong magamit sa pagbubukas ng relo, lalo kapag diikot. Ganyan lang po siya. Yan. Para kapit na kapit po siya at iiwas gasgas sa relo, maiwasan siyang magasgasan yung relo. Kaya manipis po yung dulo. Magagamit mo rin to sa pwede siyang pagpukpok pag nagbabawas ng relo itong long nose, o pwede siya pagbukas. Ito guys, ito naman nabili ko to sa mga bilihan, sa mga tools. Ang ginawa ko po rito, DIY lang po. Pinatulis ko po yung dulo. Ayan po guys, pinatulis ko. Yan. Ito po yung matigas na uri po siya ng bakal na hindi po siya mababaluktot, hindi rin siya mababali, na kahit kasing nipis na po siya ng karayom ay hindi po siya mababaluktot o mababali. Ang hirap po makahanap ng pabawas ng bracelet ng kasing nipis lang po ng karayom. Kadalasan po yung mga nabibiling tools sa mga bilihan ng repair ng relo ay napuputol po, nababali, nababaluktot. Mabilis po siya masira. Ito lang po nabili, DIY. Grinder lang po ginamit ko dyan guys. Pinatulis ko lang po ito sa pamamagitan ng grinder. Yan. Para ito po yung purpose niyan po kapag nagbabawas ng relo. Pansin nyo po dyan may arrow pababa. Pag may nakita po kayong arrow pababa, sundan nyo lang po yun. Ibig sabihin dyan, halimbawa ganito po guys. Yan. Tapos pupukpukin nyo po siya. Lalabas po siya. Kailangan nyo pa pagtutungtungan po rito guys, kahoy, para po yung pin ay babaon po siya sa kahoy para matanggal yung lock. Ayun po siya, mababawasan nyo po yung relo. Ayan yung purpose. Yan po yung gamit nito. Kasi po ito yung matibay, hindi siya mababaluktot, hindi siya mababali. Meron pa yan dito guys sa kabila. Gawa ko po. Para pag sakasakaling sobrang tigas talaga, hindi kailangan na mahaba. Kung kaya naman dito sa maiksi, para mas mapersa. Ito po yung hindi ko pa siya nagagawa. Ito po yun. Ito po yung sample. Ito naman po guys, nagagamit to sa pagtutuklap ng takip ng relo. Yan po. Halimbawa po, dito tutuklapin ko siya. Ayan, tuklap. Tapos sasara mo lang siya. Tutuklap. Didiin mo siya. Kailangan ito guys, pinanipis ko lang din to. Ito po itong liha. Liha lang gamitin. Paninipisin mo lang siya po siya. Kailangan manipis kasi magagamit to guys sa pag nagtutuklap ka ng takip. Tutuklapin mo yung takip. Gaganyanin mo. Pang sikwat po siya. Pantuklap. Yun po yung gamit niya. Then dito guys sa dulo, 2-in-1 ay magagamit po siya sa, halimbawa po ito guys, yan. Yan. Pag diikot po siya, hindi siya tudulas o makalbo yung screw. Pag gamit tong screw driver, makapit po siya. Talagang saktong-sakto sa mga screw ng mga relo. 2-in-1 guys. Ito mura lang to. Bili ko rin siguro mga 230 guys. Or di ko lang po. Depende po sa nagbebenta. Tapos ito guys, siguro bili ko dito mga 25 pesos. Hindi na siguro tataas ng 35 pesos. Ito guys,
bili ko dito 120 or 130 ganon. Ito naman screw, ginagamit to sa mga pyesa ng mga automatic or sa mga relong di battery. Yung pag sa mga sa mga screw sobrang liit. Mga nabili ko lang dito guys, mga 14 pesos. Yan. Ito naman guys, brush. Ito yung ginagamit na brush sa ito naman yung ginagamit sa pang painting, o ito yung ginagamit sa painting na bili ko lang. Pinutol ko lang guys para maiksi at saka matibay pa. Mga DIY lang po siya, yung mabilis nyong mahanap, mabilis nyong mabili kung saan. Yan guys. Meron tayo ditong screw. Ito siguro 25 pesos lang to guys, pang screw. Talagang napaka useful po siya. Gaya nito guys, tingnan mo. Kahigpitan ko po siya, wait lang. Higpit na po siya. Tapos pag binuksan ko na siya, ayan hindi siya dumudulas, hindi siya nakakagasgas ng screw. Makapit siya. Mura lang to guys, nasa 25. Ito yung mga gamit na pangunahin kapag gusto nyo pong gawin yung relo nyo. Yan. Mura lang po siyang mabibili at madaling hanapin. So yo guys, yun yung mga ituro ko sa inyo. At kung meron po kayong ganitong extra dyan sa inyo, mga tools, i-DIY nyo lang po ay panipisin nyo yung mga flat screw dyan. Okay? At saka yung iba dyan, halimbawa itong mga Philip, ay pwede nyo po siyang hasain sa pamamagitan ng grinder. Gawin yung pambawas ng relo. Ayan po yan ginawa ko lang po. Pinanipis ko po lang siya. Tapos ito, halimbawa ito, flat screw. Tapos ito, mga papuro pambawas ng relo guys, sa marami ako dito. Bakit ako ito yung dinamihan ko? Kadalasan po kasi kapag ang mga nagpapagawa ng relo, mas madalas po talaga ay yung pagbabawas ng relo. At madalas sa relo, mga yung binabawasang bracelet ay puro may tutusukin po siya. Ito po yung matibay na bakal, kaya para malaki ang pakinabang ng mga ganito, kaya grinder ko po siya. Ito guys, kung sakali pwede to, meron kayong ganito kakapal, ay grinder nyo lang yan, panipisin para pambawas. Ito po yung pinaka mother nya. Pwede na po siyang pambawas ng relo. Ito po yung sample. Halimbawa lang guys, pakita ko. Pagbabawas kayo ng relo. Yan. Tapos pupukpukin mo lang po siya. Guys, lalabas mo po siya rito. Ngayon, kung wala kayong panghawak nito guys, pwede na pong nail cutter. Diba? Dito pinapakita ko sa inyo na kung ano yung mga pangunahing kagamitan sa relo na madaling hanapin at sobrang mura halaga at patitibayin nyo. Ganun lang guys. Tandaan nyo lang tong panoorin nyo lang tong video ito kung ano yung mga pangunahing kagamitan. Ito guys, lagay ko na rito, balik ko na. Ito lang yung mga tools. Ito guys, tweezer. Curve tweezer, pang sungkit talaga. Ito naman po, ginagamit ko sa battery kapag nagpapalit ng battery. Kasi plastic yun dito sa dulo para hindi siya ma-discharge yung battery. Kaya plastic dito, tweezer. Sa online lang to nabibili guys, mura lang to. Isang set, ito curve, mayroong iba straight, mga iba-ibang design. Pero stainless steel po. At kailangan po guys, sa pahabol ko, kailangan po guys sa mga tools nyo, sa mga kagamitan na gagamitin sa relo ay wala po siyang magnet. Iwasan nyo po yung gumamit na may magnet. Kasi po yung magnet po, kapag may magnet ang isang relo, ang isang tools nyo, ay pwede po siyang mahawa yung mga pyesa ng relo or maging makakahawa ng pyesa. Magiging sanhi po siya ng pagkasira ng inyong relo. Tapos ito guys, meron ako ditong pambomba sa alikabok. Meron tayo din liha para pag meron kayo Ayan guys, panoorin nyo lang po yung mga nakaraang video ko at saka
yung darating ko pang video. Maraming salamat guys sa inyong suporta.